Grabe guys, nakakalungkot no. Meron po akong gustong itanong sa ating kaibigan ngayon guys, kasi binabantayan po nila ang fault line at saka yung mga kalamidad ngayon, lalo na sinasabi nila pag inangat malapit na ang Vermont. Yun po ang tandaan nyo, magbantay tayo, mag-ingat tayo sa mga trahedya, kalamidad. Kaya nandito po ako, gusto kong ipaalam sa inyo ngayon. Itatanong ko kay kaibigan ninyo kung wala po bang mangyayaring lindol ngayong buwan na ito sa August, kaibigan. Ako na mismo ang lumapit sa inyo. Marami lang mga taong nagpaabot. Nais po daw nilang malaman kasi may mga Pilipino uuwi po dito sa Pilipinas ngayong September, kasi sabi po ninyo dapat mag-ingat kapag Vermont. Kaya gusto ko ipaalam po sa inyo kung wala po ba kayo nakikitang the big one ngayong magaganap po sa August or September. Ay, salamat naman kaibigan. Walang the big one nakikita ni kaibigan. Ngunit ang nakakatakot lang po dito, ito, pakinggan nyo. Ang kinatatakutan ni kaibigan ngayon na nakikita po niya, ang landslide at baha. Naku, bagyo. Yun po guys, aksidente. Kaibigan, ano po ba ang magandang gawin po sa mga tao kung maniniwala man sila sa ipinapaabot niyo? Sa lahat ng makapanood sa atin, mayroon advice si kaibigan. Alam po niyo guys, kapag tayo ay nag-drive, lalo na ay maulan, hinay-hinay lang ta. Huwag natin habulin ang oras. No? Yun po. Para maiwasan nyo ang mga aksidente. Kawawa po yung maiiwan ng mga biktima. No? Tapos, ang kalamidad kaibigan, ano po ang dapat po inyo na ipaabot nyo yung advice? Sige kaibigan salamat po. Ito po yung paabot niya guys. Pero dadagdagan ko. Ako po ang magbibigay po ng liwanag. Alam po nyo guys kung bakit ginawa po nila ni kaibigan ang pagtingin sa kapaligiran po ng ating bansa. Kasi ayaw po daw niya talaga na mapapahamak ang tao. Grabe, sobra po talaga nilang mahal. Kaya ito po ang kanyang advice. Alam po ninyo, kapag gusto nyong maisipti ang pamilya nyo, kung kitaan ganit ninyo na delikado ang lugar mo, lalo na malapit ka sa dagat, tubig, madaling maaabot sa baha, at saka kung meron ng mga niyog sa mga gilid ng bahay mo, kailangan po niyong putulin yan. Kahoy na malalaki, kailangan mong putulin yan para yun po ang paghahanda. Kasi oo, totoo yan. Kapag nandyan na ang kalamidad, tulad po ng bagyo, landslide, posibleng matatabunan ng bahay mo, posibleng mamatay po yung nakatira dyan. Yun po ang pwede natin gawin ngayon. Maraming salamat po kaibigan sa advice, lalo na yung impormasyon nyo na wala kayong nakikitang pagyanig. Pero sinabi ng ating kaibigan ngayon, dapat din po hindi tayo kampante. Dahil po, ang the big one guys, posibleng parang magnanakaw din yan. Walang makapag-hula sa ganyan guys. Kung kailan mangyari ang the big one, hindi kaya ng ating kaibigan na i-detect kung anong oras, kung anong hindi yung mga pitsa. Pero buwan guys, may estimate ng ating mga kaibigan ngayon. Oo nga. Kung sino man po daw yung manghuhula dyan na nagbibigay ng mga pitsa, oras, buwan, ibig sabihin yan, for content lang daw yan, sabi ng ating kaibigan. Ang sa amin po guys, ang mga kaibigan natin, paalala na iwasan yung mga kalamidad.
Sa lahat po ng mga OFW, mga nasa ibang bansa ngayon na nagtatrabaho ng mga Pilipino natin dyan, huwag po kayong magkampante. Nakikita ng ating kaibigan, ang mata ng the big one ay nasa ibang bansa. Ang Pilipinas posible makakaiwas pa. No? Ang, uy, totoo yan. Ang delikado po dito guys, kapag may mga malalakas na mga lindol na gaganap, aabot ng 9 point doon sa China, lalo na yung mga malapit lang po sa Pilipinas, posibleng damay tayo. Yun po ang tandaan nyo. Sabi ng ating kaibigan, malapit na, paparating na ang the big one. Yun po ang binabantayan po ng ating kaibigan. Kapag mayroon silang nakitang sign guys, pero wala naman silang nakitang sign guys na may magaganap na the big one ngayong Agosto. Sa 2026 guys, posibleng magkakaroon tayo ng aabot ng na lindol sa Pilipinas. Kaya sana doon lang tatama sa mga kabundukan lang. Hindi doon sa sinasabi ng mga kaibigan natin na yung mga lugar na binasa natin at saka yung ipinapaabot sa atin at saka yung nakita ng ating kaibigan ng mga lugar na binanggit po niya. Yun po ang tandaan nyo guys. Ingatan po nyo yan.